Princess Sophia, ayan. At saka ang kanyang mama. Ang pangalan mo, Be? Gemaling Guerrero. Gemaling Guerrero. Ayan. Sila po ay taga Kalangon. Kalangan. So, ayan po. Si baby po ay ano nila, last year lang. Bali, last year lang. Bali, nalaman nyo, last year lang siya. Iyo po. Oo. Tapos, ano yung naramdaman niya at ano yung pina-check up niyo siya? Sabi po kang inot po dyan sa district UTI po. Tapos niresetahan antibiotic. Dahil man po nawara. Matinding lagnat talaga Iyo siya. po. Nagpo 40 po. Nagpo-40 yung lagnat niya. Tapos ilang araw yung lagnat niya? Kaloy po. Na-confine po siya sa sanitarium. 1 week po. Sabi po daan pneumonia. Tapos nakaluwas na po. Nawara po 2 aldaw. Tapos yun na naman. Na-paralyze po to. Pero dati nakakalakaw siya. Normal po siya. Na-paralyze na siya sa iyo. Kasi kabaak niya pong hawak pakaluwas pong sanitarium. Tapos tigpa-check upan niyo po. Yun na po. Year 2 yan na sabi mo pinalintura siya tapos pina-check up nilo na confine sa sanitarium. Pagluwas niya yun ito. Iyo po. Paralyzed ng hapon. Na-paralyze po. Yung kabang lang na yun. Ano po siya, inanuhan niya yung mag-CT scan. Yun na po to. Pag-CT scan, nakita Na-stroke po da si nakabaak na. Okay. Pero yung saan siya CT scan? Sa katawan or sa ulo? Tapos, Pati ulo. So, kailan yung nangyaring pina-examine siya? ano po, August 20. Tapos hindi na naulit na CT scan siya. Ta, dinarami na po siya sa BNC. Yun na po, comatose na po. Pumatos na siya. So, mula noon, hindi na siya ngayon nakakausap. Pero dati nakakausap. Normal po siya. Pero hindi pa siya nakakapagsalita dati. Natatarang po. Ngunyan po, nagkamakalig tayo na po Okay. So, dati nakakapagsalita. As in normal talaga Normal yung bata. Nangyari lang yun after na magkaroon siya ng matinding lagnat. Ayun. So, ayan po yung sitwasyon ngayon ni baby Princess Sophia. Tama? Ayun. Princess Sophia, 4 years old. Tama? Ayun. Ayan. 4 years old si baby Princess Sophia. Taga Barangay Palangon. Anong zone? Zone 5, Sitio Cabrian. Ayan. So, yun po. Ngayon po, itatry po natin ilapit si baby Sophia sa mga nakausap na po natin dating Institution. institusyon na tumulong din kay Faith. Ano po, dun sa isa nating tinutulungan din na bata. So ngayon, siya naman po yung ating tutulungan. Sa abot ng ating makakaya, yun po ang gagawin po natin. Hindi man tayo nangangako sa kanya ng kung anong tulong, basta yung nakikita po natin na maaari natin ang tulong sa kanya. Ma-assist, ang unang nating sa kanya, yung ngayon na gagawin natin. Tapos yung ma-assist po sila sa pagpunta nila ng hospital para sa kanilang check-up. Maipasundo natin sa ambulance or kung may time tayong sasamahan natin siya. Kung halimbawa wala lang kasabay na schedule, sasamahan po natin siya sa pagpa-check up. Yun po yung ating gagawin. Yun ang gagawin ng Ate Leia ngayon at ng Ate Mel. Ayan po. So, sana po kung meron po kayong mga hindi na ginagamit na wheelchair or yung at saka yung reclining pong wheelchair kasi hindi po siya pwedeng nakaupo. Stroller po. Kasi ang stroller medyo magaan na madaling bitbitin pag pupunta ng hospital. Magpapacheck up. At saka kung halimbawa ilalabas-labas, pwede yun. Tapos yung wheelchair naman po, pwede kahit sa bahay po, pwede siyang mag-wheelchair. Or kung iikot-ikot sa ayan. So, yan po yung ating basta't yung wheelchair po is reclining. Hindi po kasi kaya na sige po, sana po matulungan po natin siya. Pagtulong-tulungan po natin, sama-sama pagtulong-tulong po sa paunti-unti makakagawa po tayo ng maganda para kay Sophia. Ayan. Salamat. Hindi na napundo na si Oran.